Ano po kaya ang magiging kalidad ng paggawa ng batas nitong mga papasok na kongresista natin kung ganito na po yung i-expect natin ng mga uupo? Ay tayo ba mga Pilipino mag-expect man ng tunay na reforma dito po sa mga gagawin nilang batas? Kung hindi po tayo magbabantay at hahayaan lang natin sila na gawin ang gusto nila, ang mabilis na sagot po diyan, talagang happy days are here again para sa mayaman at makapangyarihan at talagang mas uunahin nila yung kanilang pansariling interes sa halip na interes ng mga nasa laylayan sa lipunan. Siyempre, may tinatawag tayong tokenism o lip service, sasabihin nila na ginagawa nila ito para sa bayan, para sa mahihirap, pero sila at sila rin sa bandang dulo ang makikinabang sa anumang ginagawa nila. Pwede na lang sabihin magpapatayo kami ng tulay para may magamit ang mga magsasaka. Pero magkano naman kaya yung naibubulsa nila? 20% ba yan? 30%? Tapos pagka babalik na naman sa susunod na halalan, bibili na naman sila ng boto at doon parang may biglang yaman na feeling yung maraming mga kababayan natin na hindi natin masisisi kasi sa sobrang baba ng sweldo talagang nakakasilaw yung salapi. Ulitin ko lang DJ Chacha at Sir Ted, matindi ang vote buying ng 2025 elections at ang pinakamataas na na-record namin, umaabot sa 16,000 ang bigayan. I hope we can let that sink in sa ating mga kababayan. 16,000 po ang bigayan. Pwede ba namin malaman kung gaano po kakumpirmado yung 16K na bigayan itong nakaraang eleksyon? Saan lugar po yan? Saang lugar po yan? Sa journalism, meron tayong tinatawag na rule of three. At talagang binusisi namin yung datos and we saw to it na itong ebidensyang to incontrovertible and unimpeachable. Kaya lang, pwede ba tayong magkaso? Ang problema, yung sources, willing silang magbigay ng anonymous, in an anonymous manner. At dapat nating irespeto yon. Saang lugar ito? Region 5.